So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, yan, phone comparison tayo ulit between sa mga iPhones na pwede na natin ma-purchase ng very affordable ngayon sa Green Hills. So iPhone 12 mini versus the iPhone 13 mini. Ano kaya ang perfect na iPhone na pwede nyo magamit ngayon 2024? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Ayan, for this phone comparison nga, both ko nagamit na yung 12 mini and 13 mini. And ngayon, ang gamit ko na po is 13 mini. Nag-upgrade na ako. Previous ko is the 12 mini. Pero syempre, marami nagde-decide ngayon ano ba ang perfect na ma-purchase. 12 mini ba or 13 mini? So, since yung 12 mini kasi ay very affordable na ngayon sa Green Hills. Kasi last year, nabili ko pa yun. Nasa ano pa siya, 21,000, 22,000. Pero ngayon, 128 gigabytes po na iPhone 12 mini ay mabibili na natin sa Green Hills for as low as 15,000 pesos. So narinig niyo yun, grabe, very affordable na lang iPhone 12 mini. And naalala ko dati ang SRP ng iPhone 12 mini naglalaro sa 40 to 50,000 pesos. Depende po sa storage yan. Pero ngayon sa Green Hills, makakabili na kayo ng pre-love niya ng very affordable na lang po. And quick reminder lang, wala na pong brand new niyan. Phase out na po yan. Pahirapan na pong mag-purchase ng mga brand new na 12 mini and 13 mini. And syempre, saan pa ba tayo bibili ng mga very affordable na iPhones na pagkakatiwalaan natin? Wala na iba kundi kay Ate Mayet sa CMB Gadgets. Ate Annette, ZMB sa Phone Accessories, and of course, Maling Gadget Shop. At ilalagay ko po lahat ng ng links nila sa description box, yung kanilang mga Facebook page, kung meron kayong mga inquiry. So, yon. Pag sinabi nyo pa napanood sa vlog, ay automatic po na meron pa kayong 500 pesos na cash discount sa mga shop na yan pag nag-purchase kayo. And meron tayo, of course, 13 mini. So, yung 13 mini, ayan, meron tayo dito, yung 128 na ito ay makaka-purchase na kayo sa Green Hills ng 20 to 21,000 pesos. So, grabe. Very affordable na lang din itong 13 mini. Last year, hindi ako nagkakamali, nasa 30,000 plus pa to. Yung pre-love, pero brand new na ito ay pumapalo din ng 40 to 50,000 pesos. So, si iPhone 12 mini ay na-release noong year 2020, pandemic era yan. And of course, ito ay na-release noong year 2021. So, ito po yung successor ng 12 mini, which is the iPhone 13 mini. So, yun, wala na po yung 12 mini ko na-dispose ko na yan at nag-upgrade na nga tayo sa 13 mini. Pero, syempre, gusto kong mag-share sa inyo yung mga experiences ko while using the 13 mini and of course the 12 mini. And sa mga naghanap ng secondary smartphone, minsan nito pa yung mga ginagawa nilang primary. Expect nyo po, mabilis po talaga malobat ang mga mini versions. Hindi lang, basta ganito mga form factor, even the SE versions, ay mabilis po yan malobat. iPhone SE 2, yung year 2020, and iPhone SE 3, I think 2022 ata yun. Kasi maliit lang ang form factor nila, maliit lang battery. Expect nyo na mabilis po talaga sila malobat. At pag bibili nga kayo ng iPhone, wag kayo masyadong magbe-base ulit sa battery health. Even this, lalo na dito sa mga mini versions. Kasi akala nyo, pag bumili kayo, uy, 100%. Baka isipin nyo, matagal siyang malobat kasi 100%. Isipin nyo rin mga ka-J-Vlog, is yung battery capacity niya. So, maliit lang kasi ang battery capacity ng 13 mini, lalo na yung 12 mini. Kasi yung 12 mini daw nagkakamali, 2,200 plus milliampere. Meron tayong konting upgrade lang dito sa 30 mini na sa 2,300 plus milliampere na po yung upgrade niyan mga J-Vlog. So, yun, konti lang, very slight lang yung kanilang upgrade. So, very slight lang upgrade dito sa 30 mini when it comes sa battery. Pero napansin ko yan. Napansin ko yung upgrade niya sa battery. Yes, mas matagal malobat of course ang 13 mini compared sa 12 mini. Napansin ko na yan mga J-Vlog. Kasi 12 mini, very hassle talaga siya i-charge. I think nag-charge ako ng 2 to 3 times a day and hindi pa ako nag-games doon ha. Ginagamit ko siya for making contents. Ito kasi ginagamit ko pag nagvo-vlog ako outdoor. Ayan, kasi mas madali siyang gamitin and very handy. Yan, no? Hindi nyo akalain nagvo-vlog kayo, hawakan nyo lang ng ganyan. Diba? So, very compact kasi for making vlogs. Itong iPhone 13 mini and of course, the 12 mini. When it comes sa camera,
Both naman ay magandang quality, pero syempre main upgrade is the camera dito sa 13 mini mga J-Vlog. Ang ano kasi neto, yung 12 mini is mas affordable siya compared na sa mas madaming features. So doon talaga kayo mag-iisip ng solid, kumbaga, or ng mahirap. Doon ba kayo sa makakatipid or doon na kayo magdadagdag kayo ng extra budget para magamit or ma-experience yung mga full new features ng iPhone 13 mini. So, syempre mamaya, i-share ko sa inyo yan. Yung ano ko muna is yung mga pinagkaiba or upgrades dito sa 13 mini. Ang pangalawa dyan is of course sa notch. Syempre, sa 13 series, hindi lang sa mini, lahat po ng lineup is maliit na po ang notch niyan compare sa 12 pababa, 11X. Yan, mas maliit na po ang notch dito sa 13 mini. And, syempre, the camera. So, the camera is diagonal na po ang camera ng 13 mini compare sa 12 na parang na-adapt din yung sa iPhone 11. So, major upgrade sa camera. Kaya nila diniagonal yan kasi nga dahil nga mas malaki na raw yung lens para kumasya dito sa kanilang square type camera module. Ayan. So, diagonal, mas malaki lente. Mas malaki lente, same naman ang megapixel, pero mas malaki ang lente niya dahil mas mas maganda na yung performance niya kumbaga sa low light quality. So, yun naman din yung naganda sa 13 mini. Camera upgrade, notch display or notch design, mas maliit na. Battery upgrade, slight battery upgrade, pero mapapansin nyo yan kung nagamit nyo pareho yung 12 and 13 mini. So, meron tayong slight battery upgrade dito. Pero, syempre, mas mabilis pa rin siya malobat dahil 2,300 plus mAh lang. Bilis talaga yung malobat. Slight battery upgrade nga when it comes sa display. And, of course, kahit ganitong kaliit lang to mga J-Vlog, meron po itong cinematic mode. Ayan, merong cinematic mode ang iPhone 13 mini. Syempre, dito po nagsimula sa 13 series. Yung cinematic mode, yung merong super duper background blur sa likod. So, napakagandang gamitin yan for making content, especially while making interview, personal vlog. Okay na okay ang cinematic, talagang naka-background blur siya at naka-focus lang sa face nyo yung video, kumbaga. Talagang ikaw lang yung clear. Ayan. So, when it comes sa form factor, build quality, same lang naman ng 12 mini and 13 mini dahil pareho silang merong aluminum body. So, pareho rin na napakagaan mga J-Vlog. And, ayan na. Sa mga nagtatanong, Lods, ano ba? Mamimili na ako 12 mini ba or 13 mini? Lalo na kasi ngayon sa ZMB kay Ate Annette, sa ZMB Cellphone and Accessories, napakadami po nilang stock ng 12 mini. And napakamura nga. For as low as 15,000 pesos, meron na kayong iPhone 12 mini, 128GB pa, with Apple A14 Bionic chip, 5G ready na siya. And of course, powerful chipset yan. Okay na okay for gaming. Ang pinaka-downside lang talaga ng mini is battery. Pero yun, kaya naman din niya masolusyonan dahil charge nyo lang yan. Fast charging rin naman siya. Gamitan nyo ng fast charger. Mabilis din naman siya ma-full charge. Pero yun, expect nyo, when using a mini iPhone, mas mabilis bumaba yung battery health nila compare sa mga regular size na iPhone. Siyempre, charge kayo ng charge. Mas mataas ang cycle count. Mas mabilis bumaba ang battery health. So, mini, 12 mini and 30 mini yan, mabilis talaga silang malobat. Battery lang talaga pinakalaban nyo. Ulitin ko, pag bibili kayo nito, manage your expectation po sa battery talaga. Conclusion, kung ako tatanungin, ano ba ang bibiling ko ngayon 2024 po, pag ako nga. So, since nga sinabi ko sa inyo, nag-upgrade nga ako sa 13 mini, syempre, mas prefer ko ang 13 mini dahil nagamit ko na rin naman yung iPhone 12 mini. When it comes sa performance, sa bilis, the 12 mini, kayang-kaya po yan makipagsabayan, to be honest. Wala namang issue dyan. Matagal din po matosupport yan ng software update. Don't worry, Apple A14, matagal pa yan magiging relevant sa market. So, when it comes sa performance, camera, malinaw na malinaw din camera ng iPhone 12 mini, napakaganda rin. So, yon when it comes sa camera, so, kumbaga, lahat ng magagawa rin ng 13 mini ay kaya din namang gawin ng 12 mini with slight
upgrade lang naman sa 13 mini. So kung meron talaga kayong specific budget at ayaw nyo nang tumaas pa or magdagdag, 12 mini ay okay yan mga J-Vlog. Mabilis pa yan. Sobrang lupit pa ng performance na napakabilis pa. And of course, for gaming. Pero yung battery lang talaga. Ulitin ko, battery ha. Battery lang talaga problema dyan. Mabilis malobat. Pero kung meron naman kayong few thousand pesos, ayan, na extra na 6,000 pesos yung price difference sila. Kung ako tatanungin, kung ako tatanungin din, kung meron naman kayo extra 6,000 pesos, 6,000 kasi price difference ng 128 nila. 30 mini is good to go din. Dahil, syempre, mas better camera performance, slight battery upgrade, and of course, dahil din sa kanya cinematic mode. So, yun. Kung tatagal din naman sa OS update, syempre, di hamak na mas magiging matagal ang OS update ng iPhone 13 mini dahil of course, mas powerful ang chipset nito compared sa 12 mini. So, yun mga ka-J-Vlog, sana nakatulong po itong phone comparisons ko na to dito sa ating YouTube channel. So, kung nagde-decide nga kayong bumili ng 12 mini and 13 mini, napakadami pong stock na available. Of course, ZMB Cell Phone Accessories, CMB Gadgets, and of course, Maling Gadget Shop. Sabihin nyo lang parating napanood nyo sa vlog. Bisita na kayo dyan sa second floor, Green San Juan City. Automatic po na meron kayo 500 pesos na cash.